bago tayong kasama. Ano? Yo! Digdi mo. Nagalag. Paano ako? Adyo sa'yo mo. Ang pang digdi oh. Sabi. 5 kami ngayon. Kasama yung bangkero. Si Bro Dave. Maya maya biyahe kami. Target na spot, secret lang muna. Wait mo ba yan? Ang oras alas 8:03. Bana tayo, sana makarami. Alright. Low tide na. Tayo na't kumala sa malawak na karagatan. Bitbitin na ang speargun at ibang kagamitan. Sisirin ang kailaliman, tuklasin at hangaan. Bahura na. Let's go! Bana tayo. Ang oras alas 9:53. Makabana yung dalawa. Dito po si Bro Dimdam. Alright. Si Utol, dala yung bangka ng Dragon Spear Fishing Adventure. Magkakasabay kami nito. Ha! Dive safe! Maganda yung visibility. Panalo to. Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga lods, at welcome back ulit sa panibagong adventure. Kasama ko nga pala ang ating mga tropa. Malinaw ang tubig at medyo kalmado ang dagat, kaya panalo ang paghunt natin na to. Muli nyo akong samahan sa kailaliman ng dagat at sulitin natin mga lods ang buong kaganapan sa araw na ito. Habang nilalangoy ang patungo sa target na spot, kailangan nakaready na ang speargun natin. At eto na mga lods, simulan na natin. Naabutan ko na nga pala ang isa nating kabady. Mayroon nang nakatuhog sa kanyang baywang, isang surahan na. At sa bandang unahan niya naman, napansin ko si Bro Dave na lumapat sa bahura. Kaya rin ang surahan. Si Puto nandiyan kasi. Si Puto si Dave nandiyan. At ako ay nagpatuloy pa rin sa paglangoy hanggang sa maabot ko na ang bahura sa taas. Nauna akong makarating sa bahurang ito sa malalim na parte. Ilang minutong pahinga bago ako sumubok na mag-dive sa parting ito ng bahura. May mahinang current nga pala sa mga oras na ito dahil pa low tide na. At ganitong posisyon ng pag-dive ang ginawa ko para hindi ako lumampas sa malaking crack na ito. Sa bandang unahan napansin ko na ang malalaking base drummer, kaya sinundan ko na sana at balak kong tirahin. Pero hindi ako umabot, mabibilis ang langoy nila, halatang mailap na ang mga base drummer na ito. At nang mapalingon nga ako sa bandang taas, napansin ko ang dami nila, pero hindi yan ang target natin mga lods. Mga lapish kung tawagin dito sa amin. Hindi pa masyadong malalaki kaya hindi tayo tumira dyan. Napalingon ako sa pinakababa at napansin ko na may base drummer, kaya dahan-dahan ko nang itinututok ang spear gun hanggang sa may lumabas naman sa may parting ito. Nang tumapat sa dulo ng shafting, agad ko nang kinalabitan na fatal natin ang isda at isang magandang view na mano. Malapad na base drummer, mahigit 2 kilo ang timbang, kaya sobrang panalo. Habang paahon, napansin kong naandyan na rin si Bro Dave. Nakarating na rin sa bahurang ito. Walang iba. Ito na nga pala ang sumunod na pagsisid ko sa bahurang ito. Salitan lang kami ni Bro Dave sa pagsisid sa bahurang ito. Kapag umaaw na siya, siguradong ako naman ang susunod.
At dito nga mga lods, nagantay tayo ng ilang segundo. Sa spot na ito, ganito talaga ang buong kaganapan. Wala kang nakikitang isda, pero hindi ka dapat mainip at mawala ng pag-asa dahil ito ang bahura na dinadaanan talaga ng maraming isda. Kaya nagantay tayo dito at hindi rin nagtagal nang lumingon ako sa kanan. Nandito na ang dalawang barakuda at may kasamang lapis, pero barakudang target natin. Maayos naman yung naging patama, pero napansin kong hindi bumuka ang flapper. Tagos naman ang shafting natin. Nakawala pa ang isda. Sayang ang pangalawang isda natin. Barakuda sana na malaki na rin. Eto na nga pala ang sumunod kong paglapat sa bahurang ito. Si Bro Dave hindi pinalad makakuha ng isda dito, kaya malis na lang at pumunta sa kabilang bahura. Nang mapalingon nga pala ako sa bandang kaliwa, ang daming isda na papalapit. Mga snake unicorn lang pala, pero sobrang dami naman ito. Hindi pa iyan ang target natin dito, kaya hindi muna ako tumira dyan. Pinagmasdan ko lang ang grupo nila at dahan-dahan na akong umahon. Walang malaking isda na nagpakita sa akin, kaya kahit paibabaw na ako, lumilingon pa rin ako kahit saang parte. Baka kasi may nakasunod. At nang makaahon na rin pala ako dyan, si Utol Dinis na rin pala at kakarating lang. Lumipas ang ilang minuto habang nasa ibabaw ako. Pangalawang drop na nga pala ito ni Utol at napakaswerte naman. Nakakita kaagad ng malaking GT. Nakapag-on ako ng camera pero agad na niyang natira ang GT na ito. Tagal kong nag-antay at nag-abang dito ng malalaki pero wala man lang nagpakita sa akin. Nakalaan talaga siguro para sa kanya ang isda na ito. Ang tindi ng naging patama pero nag-usisa pa rin ako. Baka kasi hindi pa napuruhan ng isda, pero sa tingin ko naman ay ayos at dumudugo na. Isang napakalaking GT. At estimate ko lang dito ay 25 kilos. Pero ang timbang pala nito ay umabot ng 36 kilos. Sobrang paldo kasi ang kita rito ay aabot na ng 7,000. Napakapanalo. Kadakuda. Oh! Nato din mo ko kasabag ko. Ha? Nato din pa niya kasabag ko. Hindi pa. Nalag pala nga. Ay, nagpaguto ako yung pagrani. Dahil pagkalat sa hilig ko. Nalag pala. Laki. Bakit pa kayo ng kasabag ko pag si tipo? Kabady nga pala ni Utol ang aking tiyuhin. Walang gamit na spear gun, langoy lang para masundan si Utol. At saka ang bangkiro niya ay si Papa. Kay Utol Orago na bangka ang gamit. At kami naman ay kay Bro Dave. Bada rin kami ni Bro Dave. Matapos ang ilang minutong kaganapan, tinawag ko na rin ang bangka para maiakyat ang isang isda na ito. Bala ko kasi ay magpaanod na lang. Si Utol at saka si tiyuhin umakyat na rin ang bangka nang maiakyat ang isda nila na malaki. Hindi ka nagagamo na. Ha? Hindi, binakpa na? Sarong mamsa, sarong lapis. Ako lang na mamsa. Iyo. Kasi rin naman ako. Ako lang na mamsa. Dahil sa mahinang agos ng tubig, narating ko kagad ang bahurang ito. At dito nga ay lumapat na ako dahil may napansin ako ng mga surahan. Nasa malayong parte pa, inaantay ko lang na lumapit. Maya-maya lang ay sumugod na itong isa at hindi ko na inantay na makalapit ng gusto. Agad kong kinalabitan dahil alam kong papalayo na naman ito. Medyo mailap na kasi ang grupo ng surahan na ito dito. Ilang piraso na rin kasi sa grupo nila ang nabawas na namin. Muli akong sumubok sa paglapat pero napansin ko na ang surahan ay nasa may pating baba na. Same lang ng bahura kung saan ko nakuha yung isa.
Ilang segundo pa akong nag-antay at nagbaka sakali na lalapit sila, pero hindi yun nangyari mga lods. Malayo ang agwat ng distansya at hindi ko na kayang bumaba pa sa parting iyon. Ayaw na talaga nilang lumapit, gawa ng binawasan na natin sila ng isa. Nabulabog na ng gusto, kaya dito ay aangat na tayo at aahaw na. Pagkaahon, tamang tama lang, nariyan na rin ang bangka. Alas 12 na rin kasi at kakain muna tayo. Naabot pa lang ito. Alas 12:03. Kain mo na. Bro na. Oo. Ay, paldo na. Marami na. Sige madam. Papa. Nagpapangani sa duwa. Kain muna kami. Hey bro. Okay, cut. Yan. Okay. Shit lips. Hindi naman tayo na zero. Kain muna, kain muna. Mababa na sila utol, nakakain na. Nandun na. Doon nakuha yung malaking GT, Giant Trevally. Grabing swerte. Kadarating pa lang, nakayari kagad. Ayun si Papa yun. Tsaka yung kasama ni Utol, si Tiyo. Walang gamit na spear gun yun, langoy lang. Body lang doon kay Utol. Barat agad. Alauna 3. Pahinga na rin. Let's go. Nang makababa ng bangka, malayo ang nilangoy ko at maraming beses na nag-drop, pero hindi ako pinalad mga lods. Dito sa bahurang ito, sumubok ulit ako at ito may isa. Good size na rin na sweet lips kaya binanatan ko na. Ito pa lang yung unang isda natin simula nung makababa tayo. Napakalinaw sana ng visibility pero hindi tayo nakatagpo ng malalaki. Masyado nang malayo ang agwat sa bangka kaya pagkatapos kong may tuhog ng isda na to, lumangoy na rin ako pabalik. At habang lumalangoy pabalik, may natagpuan tayo na malaking isda. Sa ibabaw pa lang naguna ko ng camera at dali-dali ako bumulusok dito. Buong akala ko ay GT ang nakita ko sa malaking crack na ito. Pero habang lumalalim ang sisid, napansin kong dalawang African pampano pala ang nasa loob nito.
pero binilisan ko pa rin ng langoy para maabutan ko. Malaki na yung isa at syempre ang pinakamalaki ang target. Pinuntriya ko na ito kung saan mas magandang patama pero hindi natin na fatal. Ang lakas humatak, malaki na nga talaga kaya binigyan ko ng line para mas mabilis akong makaahon. Mahigit 7 kilo na ang inabot na timbang ng isda na ito kaya medyo mabigat ng atakin. Ito Mar. Dalawa lang tayo. Eh siguro. Nakita mo na kasi ang daran mo. Malapit na tayo saan. Malayo pa naman. Dalag na yung mahula. Naparami yung nadali. Malalaki pa na ba si driver? 4 na isda lang yan pero kwartang linaw. 5 isda. Woo! Grabe. Bluepin? Kay Dave yan? Oo. Diyan, sa unahan. Laki na oh. Ito, mga 1.5 kilo na yan. Ito kay Bro Dave na Bro Dave Tribali, malaki na. Yan oh. Master Paldo. Kunin namin si Bro Dave. Bro Dave. Lipat kami dun sa unahan. Malapit kila Utol. Dali ka kan. Ano ba? Virgin fish. Ha? Dali na. Oh yan oh, Paldo. Paldo ano? Tumulong ka ng dumano. Kastagan sa daloy. Bantay tayo, bantay. Oh, Dave. Huling baba na nga pala namin sa hapon na ito. Dito nga ay medyo malakas na ang agos. May napansin kasi ako na unicorn sa unahan at grupo sila. Pero agad namang nagsilayuan ang mga unicorn. Yun sana ang target ko dito. Pero nang may mapansin ako na sweet lips sa unahan,
Diniretso ko na dahil pabor naman sa agos. Wala nang nagawa ang sweet lips na corner ko na, kaya sumalubong na lang sa akin at nakalapit ako ng gusto. Tamang tiyempo pa rin sa galaw ng isda dahil medyo malikot. At ito na nga, natira natin ang sweet lips na ito. Panalo pa rin kahit na medyo malakas ang current. Nakayari pa rin tayo at medyo malaki-laki na. Sweet lips ang unang tira natin sa hapon na ito, kaya panalo mga lods. Nag-on ako ng camera nang makalapat na nga ako sa bahura. At dito ako nakaharap sa may mga malilit na isda. Patuloy akong nag-aabang kung may lalapit na isda at pwede nating matira. Hindi nga nagtagal nang mapalingon ako sa bandang kanan. 2 brasi tribali na ang lumampas bago ko pa naipihit ang spear gun. Pero may sahulihan pa pala na isang bluefin tribali. Mas malaki sana yung naunang brasi tribali, pero no choice na tayo. At buti na lang binigyan pa rin tayo ng isa sa grupo nila. Bluefin tribali naman ang sumunod na nangyari natin sa mahabang linangoy at pagod na resulta. Pero panalo pa rin to mga lods. Pagkatapos kong maituhog ng bluefin tribali, muli akong sumubok sa unahang bahura. Hindi pa nga ako nakalapat sa bahura, may napansin na ako na Longnose Emperor sa unahan, kaya dali-dali ko nang kinaskas ang bahura. Medyo malayo pa ang distansya kaya hindi muna ako tumigil mag-dusting hanggang sa patuloy kong mapalapit ang isdang ito. Umabot din ng ilang segundo bago tuluyan kong mapansin na dahan-dahan na itong lumalapit. Kasama nga ang mga blue spine unicorn na may mga malalaki na ang size. Pero ang target ko talaga dito ay itong Longnose Emperor. Pero nang mapansin ko na papalayo na naman ito, agad kong binigyan ng tira. Hindi ko natansya ang distansya kaya hindi ito inabot. Sayang naman ang Longnose Emperor na yon, medyo malaki na sana. Matapos ang sablay na tira, muli ako sumubok sa pag-drop. At nakayari pa nga ako ng isang unicorn, pero hindi ko na nakuha ng video mga lods, hindi nakaw ng camera. Akyat na tayo ng bangka dahil ang oras ay pwede nang umuwi. At medyo pagod na rin tayo. Takot ka na, chow. Ha? Double kill pala. No na. Mag-shoutout muna pala tayo sa ating mga magigilaw na taga-subaybay. Unahin na natin to, ang taga-Masbati, Irene Balasi. Shoutout ng iyong asawa, si Glenbert. Shoutout na rin sa iyo, idol. At ganoon na rin kay Federico Javier Jr. Shoutout na rin sa family Javier ng Barangay Kaputikan, Talavera, Nueva Ecija. At shoutout na rin pala kay Leo Tomas at sa asawa niya na naglalaba, si Lirio Tomas. Shoutout na rin pala kay Johnny Jaikten, kay Pancho Pantino ng Rapu-Rapu Albay, Dennis de la Cruz family ng Nay Cavite. Shoutout po sa inyo. Shoutout kay Edensor de la Rosa watching from Jeddah. Abil Salva ng Caloocan City, shoutout na rin. Shoutout na rin kay Sean Bancel ng Zambales. Silos family ng Binangunan Rizal, shoutout na rin. Leopoldo Orsal ng Quezon City at sa kanyang asawa na si Marilu, shoutout na rin po.
Shoutout na rin pala sa family Dukot ng barangay Sawanga Bacon, Sorsogon. Shoutout kay Jewel Dukot at sa kanyang mama na si Teresita Dukot. Shoutout po. Shoutout kay Felix at Nora Longkop, Cornico family ng Pinagtuluyan Norsagaray, Bulacan. Shoutout po sa inyo. Shoutout na rin pala kay Anika Pedraza at sa kanyang asawa at anak dyan sa Tuy, Batangas. Shoutout po. Shoutout kay Lods o si Jub Disulok ng Maydulong, Eastern Samar. Shoutout na rin pala kay Eper Kudal, watching from Kalumpang, Matulom, Leyte. At shoutout na rin pala kay Jewel Tabarangao ng Naik, Cavite, Tubong Palawan, Puerto Princesa City. At ganun na rin kay Minda Balingasa, watching from Bansud, Oriental Mindoro. Noel Hardin ng Taytay Rizal, shoutout na rin sa'yo dyan. Watching from Abu Saudi Arabia, Nestor De La Rosa, shoutout sa iyo dyan. Shoutout sa Sumbilya family ng Kalamba at Oriala family ng Sorsogon, Bicol, shoutout po. Shoutout na rin sa iyo si Sir Batol, watching from Manuyo 1, Las Piñas City. Franz Kalimutan ng Libak Sultan Kudarat, shoutout na rin sa iyo dyan. Ruli Ruiz ng Karamuan, shoutout na rin sa iyo dyan. Always watching from Surigao. Si Roldan Hornales, shoutout sa iyo. At sa mga hindi ko po nabanggit, baka sa sunod po ay ma-shoutout ko na kayo. Ingat po palagi.